Isang magandang gabi po sa atin sa larangan ng industriya. Nawa nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at itutuloy natin yung ating topic. This is the part 3 o yung ating talagang punto, yung tamang paghahanda. So maraming tataas ang kilay dyan. Ito mga kasama, kahit saan kayo manood, kahit saan kayo umattend ng seminar, sa akin nyo lang maririnig ang punto by punto na to at itong tip na to. Kasi kalimitan talaga, hindi ito ini-expose. Although maraming gumagawa nito, pero pinipilit nila yung sinasabi laging 21 days because of endorsement. No? So sa akin mga kasama, ipapaunawa ko sa inyo ang importansya nito. Bakit alam nyo to? At yung kahalagahan o yung importansya ng sinasabing pangunahing paghahanda o yung preconditioning. Bakit importante yon in connection dito sa maayos na pattern ng final na conditioning. Okay? So, ganito kasi yan mga kasama in connections, no? Walang pinag-iwan yan sa isang boksingero, no? Bakit ang boksingero? 3 buwan, 4 na buwan kung sila ay maghanda. No? Sa first period nila, kasi 3 quarter 3 period sila. Sa first period nila, nandiyan pumapasok, kaya nga sila mayroon tinatawag na health conditioning trainer no? Bakit? Inaayos kasi nila yung programa ng katawan. Yun yung pangunahin nila pangunahing paghahanda nila, o yung preparation o yung preconditions nila. Inaayos muna. Then, inaayos yung dietary nila. Okay? Walang pinag-iwan naman kasi yung boksingero at sa larangan natin. Parehas kasi dyan mga kasama, may delikado at may nakatayang buhay. No? So, yun yung sistema. Inaayos muna. Baliktarin naman natin sa atin naman. Doon sa pangunahing paghahanda, kailangan nandun yung punto natin na iayos natin muna yung katawan nila. No? Sunod na tinatarget nila doon is yung stamina, agility, skills. Same din doon sa atin. Ganon din yung punto noon. Kailangan maturuan natin sila ng proper techniques, maturuan natin sila ng magandang striking method, maturuan natin sila ng paano ma-enhance natin pala yung kanilang stamina, yung kanilang agility. So, i-enhance natin. Then, dun sa final quarter, ina-achieve nila yung desire na timbang nila. Ganun din sa atin, i-desire natin yun. Ika nga, kagaya ng mga nasa kategory ng boxing, no? Kaya nga may kategory, dun sila lumalaro ng maayos Ganun din sa atin, hanapin natin kung saan sila lalaro ng maayos. So, nakuha na yun. And then, merong final staging din kasi ang mga boxer. Na which is, ang kinukondisyon na sa kanila is yung state of mentality nila. Kailangan maging prepare yung mental and body nila combined. Kailangan yung kanilang pag-iisip naka-focus na. No? Ika nga, fighter instinct. Ganon din doon. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, Boss JRB, nagigets ko punto nyo. Pero kailangan pa ba tayong sumabak doon sa 21 days? Para sa akin kasi mga kasama, ito sa programa ko to personal. Kaya nga nakita nyo pag na-invite kami, instant, kung next week, meron kaagad kami. Kasi bakit? Meron kaming tinatawag na final 7 stage. Yung 7th day, yung 7-day program namin. No? Kasi dito marunong na sila Kumbaga yung pangunahing paghahanda, para ka na rin naghanda niyan. No? Para ka na rin naghanda niyan. Ngayon, ipinapasok namin sila sa 7 days sa final method namin of conditioning. For the purpose, ang dine-develop namin sa kanila is mental conditions. Piniprepare namin sila being a warrior. Piniprepare natin sila sa state na kailangan maging prepare sila na maging defensive sila, maging territorial sila, no? Yung alertness nila nandoon.
Kailangan paunawa natin sa kanila yun. Yun yung kailangan nating ipaunawa. Sa paanong paraan? Siyempre, yung mga yan, territorial yan eh. Instinct yan. Yung pag-introduce, yung pagpapakita, yung pagpapailaw, yung pagpapalakad. Light exercises sa last 7 days, araw-arawin mo lang yun. No need ka na dun no need ka na rin magpasok ng heavy. Kaya yung 7 days na yan, na sinasabi ko sa inyo, more on pahinga sila. Keeping. Pero during the keeping, binibigyan natin sila ng programa na mental conditions. Sa umaga, ibababa mo sila pagpakain, bago sila pagpahinga, ipasok. 'Di ba? Tawag dito para gumalaw ang sistema, hindi naman laging nakabartolina sila kasi magi-stiff naman ang muscle, kailangan gumalaw. Nandiyan yung pinakikitaan ng hawak mo na isang warrior din, ini-introduce, tinitingnan mo kung ano yung sistema nila pag binaba mo dun sa dulo, no? Titingnan mo kung paano sila maging maalerto, paano sila magi-stance. So kasi alam na natin during ng pangunahing paghahanda natin, nakikita na natin, naturuan na natin sila na pag pinasok sila ganito, kailangan silang mag-abang, 'di ba? Dito piniprepare natin sila sa mental states. At dito, ang importante rito mga kasama, marunong ho kayo sa suplementong ibibigay. Kasi dito sa amin, sa final stagings namin, no, may tinatawag kaming B-boosting technique. Ito yung tutulong sa kanila na proper, no, na mapaganda yung circulation ng kanilang likido sa katawan. Pulang likido, alam nyo na yun kasi bawal nga sa banggitin. So, syempre pag maganda daloy nun, maganda ang charging ng kanilang oxygen. So, syempre may kakampi yan yung B-boosting natin. Which is yung pag-i-introduce ng B15 o Aminomax sa amin. Para naman yun sa lungs. Para tumatag. Para maganda yung pasok ng oxygen nila sa katawan, maganda yung response naman ng respiratory organs nila, no? So, at the same time, dahil maganda yung B-boosting mo at nasakto mo, syempre, nandiyan yung tinatawag na nagkakaroon ng kulagnant, no? Kapag nasugatan o natamaan, antimano, aktibo yung kanilang mga cellula, yung mga cell, na agad nagsasara. And then, syempre, during dun sa tinatawag natin na pigaan, ume-excite po yung ginamit natin sa kanilang B-boosting, saka yung amino boosting, nag-e-excite sa kanila, yung kanilang mga internal organs, nagpo-produce ng extra oxygens. At the same time, may kakayahan yung katawan na nila na yung excessive fats nila o yung kapiranggot na fats na natitira sa kanila kino-convert into energy, no? And then syempre, lahat nandoon, no? Lahat ng convertible nako-convert nila during na ganun yung sitwasyon, excuse me po, nasa mid, no? So, wag nating gawing komplikado. Ang pinaka-komplikado po, hindi yung final stage of conditioning, kundi yung pangunahing paghahanda, yung pre-con. Diyan talaga. Ngayon, pag tapos na sila sa pre-con, candidate na sila, diretso mo lang, no? Bigyan mo lang ng tamang programa. So, pwede kang humugot sunod-sunod. 7 days lang ng 7 days, 7 days lang ng 7 days. 1 week gap, 1 week gap. Pwede tayo. Sampa tayo ng sampa. Kasi sa amin maraming imbitasyon. Dumadayo kami kung saan-saan, Zambales, Batangas, Laguna, meron pa kami ng Bataan, meron din kami ng Cagayan. Actually, kararating lang namin galing ng Bagao, no? Cagayan, napakalayo. So, meron din kami ng Norte, no? South to North. Dumadayo rin kami ng Visayas, Mindanao kung kinakailangan. Yun naman kapag mga kaibigan talaga na hindi mahindian. So, yun mga kasama. Ngayon, ang advice ko lang mga kasama, dahil naibigay na natin sa kanila lahat ng necessary natin during dun sa pre-con, no? Sa conditioning, more on rest, more on mental condition sila. So, yan yung tinitip ko sa inyo. Yung paraan ng pagme-mental conditioning, marami. Gaya ng sabi ko nga, tip ko, turuan nyo maging territorial.
Turuan nyo maging maalerto, no? Tapos, lagi lang kayong magpa-ilaw. Importante yan nang sila ay masanay, hindi sila aligaga pag nakakita ng ilaw. At isa pa mga kasama, yung last 7 days nila, importante ang ingay. Ingay po. Tuwing ibababa nyo sila, kailangan maingay. Kung may speaker kayo, imimik nyo yung sounds. No? Imimik nyo yung sounds ng pupuntahan nyo. Kasi baka magulantang sila ron. Ngayon, ito yung sign na napaka-importante sa akin, being a territorial. Pag nakakita dapat sila ng katunggali, kailangan tumilaok sila. No? Yun yung isang way na malalaman mong active territorial sila. Kasi kiniklaim nila yan eh. Kailangan nilang i-claim. Kaya sa akin importante pagkasampa ko, binababa ko sa sulok. Pinalalakad ko. Hindi ko pinakikita ng picker yan. Ngayon, pag na-adapt niya na yung surroundings niya, makikita nyo, sisigaw yan. Inaangkin niya na yan. Paparamdam sa'yo na akin to. That's the time na pakikilusin ko siya. And then, ito pa nga mga kasama eh. Ang daming naghihingi ng programa. Sabi ko, ang programa kasi, kayo mismo ang mag-a-analyze niyan eh. Kasi kung ibibigay ko lang ang programa ko sa inyo, gagawin nyo lang ang ginagawa ko, eh paano maraming bagay tayong magkakaiba? Like for example, magkaiba tayo ng klima ng lugar. Sa akin mainit, sa inyo medyo malamig. Iba ang atake. Kaya nga minsan kumukuha ng tinatawag na consultation. Pinupuntahan kayo sa lugar, ina-analyze yung lugar nyo, nagkakaroon kayo ng test program. Pag maganda yung resulta, yun ang itutuloy nyo. Huwag nating ugaliin na yung tinatawag na idealism, no? Yung kung ano yung ginagawa ng idolo nyo, kukunin nyo lang yun, imimimik nyo yun. Paano kung hindi adaptable sa inyo? Prangkahan to. Paano kung hindi adaptable sa inyo? Ang resulta ano? Mamumulot at mamumulot at mamumulot kayo. Ang sakit to sa kalooban nun. Lalo't nakikita nyo hindi lumalaro ng ayos. Okay lang yun eh kung lumaro ng maayos. Kasi sabi ko nga, kung ang isang programa mo ay hindi adaptable sa iyo, wala ka maasahang tatag. Diba? Tapos syempre, ang pag-atake rin sa pagpo-pointing, importante yan. So, magtuturo ako ng mga gabay, mga tips during dun sa araw ng tunggalian o yung pagpo-point dun sa part 4 natin. Supposed to be part 3 lang to. Pero, ilalathala natin yung part 4. Ngayon, marami kasing basis eh. Kasi kung ano yung kulang ng mga alaga nyo, yun dapat ang pinoprograma ninyo. Saka isa pa mga kasama, huwag niyong ugaliin kung meron naman kayong sapat na pagpipilian. No? Sabi nga natin eh, quality over quantity. Itira ninyo kung ano yung sa tingin yung quality. No? Yung tatanong nyo sa akin, sir, maghahanda ako ng ganito, eh ganito yung katawan ng alaga ko. Kaya hindi ako nagbibigay sa mga nagtatanong, no? Ito lang kasi kung bibigyan ko kayo, tapos ganun yung scenario nyo, sasabihin nyo, sir, medyo kulang ang katawan ng manok ko. Paano ba gagawin ko? Ano bang programa ko? Pahingin naman akong 21 days. Bibigyan ko pa kayo, maatim ko yun. Hindi nga nag-develop eh. Ipapasok mo pa dyan. Ang gawin nyo, i-develop nyo muna yung kailangan, lagay nyo muna sila sa maintenance area, tingnan nyo muna, bigay nyo lahat, hayaan nyo bumigat, ibigay mo yung kailangan para makuha mo yung gusto mo. Pag nakuha mo na yung gusto mo, saka mo idaan sila sa proseso ng pre-con. Doon sa proseso na yun, makikita ninyo, doon yung sila i-develop nga 3 staging. From physical conditions, health conditions, number 1. Number 2, syempre, performance, agility, techniques. Tapos number 3, weight management. Then bago kayo pupunta doon sa final stage.
That is the conditioning. Hindi pahabaan ho to ng conditioning. Sa conditioning ho kasi final na yan eh. Yan na yung pinali. Araw na lang ang binibilang yan. Hindi na ho yan pinapatagal. Masusunog lang ho sa suplemento ang inyong alaga. Unless kung meron talaga kayong nakahanda na, nalipasan, halimbawa ito, naka-precon na to, nalipasan, no? Pero nandun yung katangian niya. Tapos pag salat mo, ay, konting adjustment lang to. Yun ang pwede nyong ipasok ng mga 21. No? Pero yung aatatin mo, kaya hindi ako nagbibigay, mga kasama, sa totoo lang, ako'y naaawa. Kasi, bakit ko kayo bibigyan ng isang gabay kung yung bibigyan ko, alam ko sa sarili ko na hindi pa nga naka-preparado yun. O hindi pa nga, kahit nasabihin na natin naka-precon, kulang. No? Kulang. Kumbaga sa kawayan, bata pa, walang tigas. Pag kailangan mo munang pahinugin, bubot, ika nga. O kaya man sa, anong tawag dito, yung, kumbaga sa prutas na, yung pahinog pa lang, yung malabsak. Hindi pa siya totally ripe. Sa larangan natin mga kasama, tandaan ninyo, pera kapalit. Maliit man yan o malaki, kasiyahan man natin yan o laro natin yan. Siyempre, may kapalit ang lahat. Kaya siguraduhin ninyo, yung isasabak ninyo at ihahanda ninyo ay yung kahanda-handa. Huwag ipipilit ang hindi dapat. Mahirap yung hinug sa pilit. So wala akong nakikitang tawag dito, technicalities pagdating sa paghahanda. Ang kailangan dyan, malalim na pag-a-analyze. Kailangan alamin nyo lang ang mga kailangan nyong gamitin. Kailangan nyong ipasok na programa. Non-stop learning, non-stop researching, trial and error, yan ang magpapahinog sa inyo. Kaya nga, mga kasama, ako meron akong programa o meron akong suplemento. Yun ang pwede kong i-share. Yung schedule kung paano sila ibigay. Kasi yun naman talaga para sakto, no? Sumasakto yung benefits niya sa needs natin up to the day ng kanilang event. Pero yung ipapasok na programa sa loob during dun sa period na yon, iba-iba ho. Like for example, yung kliyente natin taga Tacloban, no? Leyte. Ginawan ko sila ng sarili nila na adaptable sa area nila. No? Kasi nga, ano namin sila kumbaga, big client namin, big star client namin. Kasi malaki sila, malaki rin. Kilala sila sa Visayas. Natuwa naman sila doon sa programa na binigay ko. Actually, talagang totally nag-transfer sila doon sa produkto namin. Kasi nga walang stress Hindi mo kailangan hulihin ng hulihin, hindi mo kailangan hawak-hawakan, hindi mo kailangan na saksak ng saksak. Okay? Walang sakit, no pain. Because during sa pangunahing paghahanda o precon, feed mix, water mix. Yun lang. No? Yun lang. Hahawakan lang sila kapag first day ng kanilang gagawing paghahanda because of the flushing tableta yun Saka yung pang anti tambulats. Binaliktad ko lang. Di ba? Yun lang. After nun, wala nang hawak-hawak yun. So, ulitin ko mga kasama. Pag natin gawing technical. Ang tip ko sa inyo, aralin nyo yung adaptive na proseso para sa inyo. Iisipin nyo lang ano ba yung nakakatulong. Kulang sila sa lipad. Kulang sila sa cutting. Kulang sila sa bigat ng palo. Kulang sila sa timing. Ayun. Tinanong nyo na sarili nyo Analyze nyo ano yung sagot. Ano yung dapat yung iprograma. Hindi porket sinabing around robing mo sila, ganito, pampalakas ng ganito. Observation. Kasi meron, kagaya niyan, masyado silang mavertical. Di ba?
Tapos bababad mo pa sa sa flying pin, bababad mo pa sa height eh. Ang taas-taas na nga, pero wala namang striking. O turuan mo strike. Ganun yun. Yun ang ipasok mo sa programa. Yung napapansin yung kulang. Kaya nga mga kasama, ang pagtatala o yung pagsusulat ng observation nyo sa bawat isa, yun po yung dapat. Para alam nyo kung saan sila po-programa. Kaya nga may number ang TP namin. Kasi dito sa pre-con area, naka-number. Si gantong number, si gantong bloodline, okay na to. Kulang lang ng ganito. Kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Yun yung observation ng aming mga assistant handler. No? Tapos, i-analyze naman yan ng ating handler talaga. No? Yung head handler. So, papasukan niya ng programa. And then, pag okay na, naiayos na, ibabato ngayon ni handler yan. Boss, i-report yan. Okay na to. Papasukan na ngayon ng programa yan. Ngayon, pag na-recommend na ni nung aking condition master, sir, okay na to, transfer sila dun sa ready for mental condition. Final. Yun yung mga pinapasok ng ini-schedule na yun. Pinapasok sa schedule. Kaya yung pagprograma hanggang sa day of schedule, importante yun. Para kung dadandahanin nyo sila sa pagbigay ng suplemento, dadandahanin nyo yung pagtitrain sa kanila, ilalight nyo o i-heavy nyo, imomoderate nyo, nandoon po yan. Kaya nga po, wag nyong uugaliin na 21 days, diretso, bakbakan, ay wala stick. Ang sasakit po ng katawan yan. Hindi ho sapat ang 3 araw po para mag-recovery ang mga joint and muscles po ng ating alaga. Bilang animal, tawag dito, wag ko na nga sabihin, animal technicians, no? Alam namin ho, kapag may source, ang sore, no? Yung sore, yung pananakit ng mga muscles, yung syempre from the training, no? I-recover natin yung mga ligaments, joints, muscles. Syempre, tutulungan din natin ng supplement, ay kaya nga yung purpose eh. Sa 3 days, sa palagay nyo mag-heal. Ang pag-heal po, weeks. Minimum of 15. Minimum yun na may nagre-react na ng recovery on 15 days to 30 days. Yan ang totoo. Mas maganda na ho yung sabi nga nila, swertehan po itong industriya natin. Kapag sinasabi nga nila, sinamahan ka ng buenas, buenas ka. Para sa akin ho kasi, talagang nandun ang buenas. Pero kung gagawin yung 50% to ang buenas during sa competition, yung luck. Kasi sabi nyo, parehas may gamit o may nakakabit. Ang para sa akin po, binababa ko yung luck dun sa 10%. Totoo po yun. Yung ginawa naming conditioning sa pre-con, nilalagyan ko ng 20% po yun. Total of 30. No? Pointing day, nilalagyan ko po yun ng 20% din. Total of 50. Ano yung 50? Another 50. That is gaffing. No? Kahit anong husay po ng ginawa ninyo, kung sablay naman po ang pagkasa ninyo, wala ring saysayan. Wala sa usapan na yan. So mga kasama, yan ang nasa likod po ng katotohanan sa aking programa ng tawag dito, pinali na conditioning. Mental conditioning. Yan po ang solution. So, kung sasabihin nyo ako na programa, pahinga ng programa. Noon naglabas na ako eh. Hanggang ngayon nga, hanggang sa videos ko, di ba? Nasa channels ko. Sinubukan ko pang baybayan kayo ng graph para ma-visualize ninyo. Yung graph na yon, ang purpose ko nun, ma-visualize ninyo yung aim. Doon sa 21 days. Pero not necessarily na sinabi kong 21 days. Na yun ang aim.
Yun yung gagawin. Ang para sa akin kasi yung tinuro kong conditioning ngayon, gusto ko ma-enlight kayo na ito pala yung hinahabol na peak. Tapos nakita nyo yung sa dulo nag-flat. Kasi yun na yung peak point nila eh. Hino-hold out na natin yun. Kung naiintindihan nyo, yung pag-angat na yun, during yun, dapat ng pre-con nila. Then yung pag-flat na yun, that is yung way ng kanilang mental conditioning. Hindi ho pahabaan yun. Ang mahaba ho talagang proseso is sa pre-con. Kasi nagtitraining ka, tinatarget mo yung 3 stages, nagwe-weight management ka. Kaya nga sa weight management po, masyadong light na lang ho ang binibigay kaya pag tinatarget na natin ng weight. Kasi doon, ayun na yung time na yun na yung time na binibigyan na natin ng panahon na mag-recover yung kanilang joint, muscles, and ligaments. Kaya nga po importante may programa sa suplemento din kayo, no? Continuous yung pagbibigay. Kaya nga kami merong tinatawag na B-boosting saka amino boosting on the last 7 days namin Because yun yung tumutulong na magpa-generate. Kung meron pang natitirang mga damage, yun yung tumutulong. Kaya nga binuboosting namin Hindi lang naman kasi muscle, ligament, and joints. Pati yung kanilang flow, ng liquid flow ng katawan nila. Siyempre, yung body conditions, nandun na rin. Yan yung purpose. Kaya itong mga tip ko sa inyo mga kasama, no? Kung nakakapulutan nyo ng idea, keep nyo. Pero hindi ko pinipilit na paniwalaan ninyo. Ang sa akin lahat ng sinasalaysay ko sa inyo is based on my experience. Gaya ng sabi ko sa inyo, bakit ko ituturo ang pagkakamali ko na naging error ko nga No? Naging error ko habang panahon din akong namulot Bago ako nagkaroon ng mga titulo. Sunod-sunod. Because kinalimutan ko yung pagkakamali No? Inaral ko at nakita ko ito yung magandang resulta. Ito yung nick So dito ako success nga sa industriya. Kaya nga sinishare ko sa inyo Malay nyo, sa inyo rin mag-nick, di ba? So, yung sa akin kasi, yung pagkakamali ko, hindi ko kailangan explain yun Mali yun Mali na nga yun. Tuturo ko pa sa inyo, di ba? Sa atin, ang ituro natin, yung tama. Doon lang tayo. Kaya mga kasama, kung sa palagay ninyo, kaaya-aya o kapupulutan nyo ng aral to, pakinggan nyo, i-keep nyo, try nyo. Pero kung hindi, ayan may button dyan. Just leave, exit, unfollow, unsubscribe. Ganun lang kasimple yun. Hindi namin pipilit ang sa amin. Kaya mga kasama, muli abangan nyo. Yung part 4, ito talaga, baybayin to, technical to Yung punto by punto, yung pointing method. Kaya muli, mga kasama, Mr. Natural, si JRB po, handang maglingkod lagi sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat.